Sa harap ng patuloy na panggigipit ni Senadora Risa Hontiveros kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, ilang mga kaalyado ng administrasyon ang nagsabing tila nag-uudyukan lamang si Hontiveros ang mga usapin upang ilagay ang sarili sa kontrobersiya. Ayon sa mga ito, wala umanong talagang maipapakitang sapat na argumento si Hontiveros para patumbahin ang talino at kakayahan ni VP Sara. Pinunahan ng tagapagsalita ni Duterte ang patuloy na pagpapahayag ni Hontiveros sa mga kritisismo laban sa administrasyon, partikular na sa mga isyu ng transparency at paggamit ng pondo. Sa kabila nito, iginiit nila na malinaw na ang tunay na motibo ni Hontiveros ay ang pagpapalakas ng kanyang sariling imahe sa politika dahil hindi umano niya kayang makipagsabayan sa talino ng pangalawang pangulo. Gayunpaman, hindi tumitigil si Hontiveros sa kanyang mga panawagan para sa basusing imbestigasyon sa ilang mga isyu. Sa kabila ng mga akusasyong ito, nanindigan siya na ang kanyang mga aksyon ay para sa kapakanan ng bayan at hindi dahil sa personal na interes o inggit. Sa kabila ng mga batikos, ipinapatuloy ni Hontiveros ang kanyang mga hakbang upang tiyakin ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pulahan, Pinklawan, Loyalustay, mga makakaliwa, mainstream media, dito sa libro ni VP Inday Sara. Nasabi nila, 10 million budget? What? Tapos yun lang daw mga kababayan, picture ng parang ibon, 10 million na daw. Ang hindi nila sinasabi mga kababayan, kung gaano karami ang kopya. Dahil base sa interview nitong spokesperson ni VP Inday Sara is 200,000 copies daw mga kababayan para sa taong ito. At hindi po yan bibilhin ang libro. Ang babayaran lang po mga kababayan ay pagpapa-imprenta at lumalabas po mga kababayan na 50 pesos lang pala kada kopya. At mas bababa pa ito kung ibibiding pa. At ang hindi nila sinabi mga kababayan, itong mga animal na mga dilawan, pinklawan, mga anti-Sara Duterte, ay may ganyan din si Lenny At ang libro pangalan ni mga kababayan is pinamagatang Digong Dilaw. Digong Dilaw talaga? Si Digong pa ang dilaw? Ikumpara natin yan kay Sara pareho lang din mga kababayan, di ba? Bakit hindi umalma ito si Hontiveros mga kababayan dito sa libro ni Lenny dati? Kung inyo naman talagang tutuusin mga kababayan, ang libro ni Lenny Digong Dilaw. Kagaya ng libro ni Sara na isang kaibigan is overpriced po yung libro ni Lutang. Lenny Robredo na pinamagatan niyang Digong Dilaw. Tingnan natin ang presyo Eto mga kababayan, ang Digong Dilaw ni Lutang, Lenny Robredo. Dito po mismo sa website yan ng publishing na ng publisher ng libro na iyan. 349. Digong Dilaw, 349. Katulad lang din sa libro ni Sara. Ganyan din kalaki. Samantalang ito kay Sara, less than 50 pesos. Bakit hindi umalma dito si Hontiveros? Tapos ngayon mga kababayan, ang pinagsasabi nila sa ginagamit nila itong panira kay VP Sara doon sa social media mga kababayan. At tuwang-tuwa po sila, i-bash si VP Sara dito sa libro niya. Panoorin po natin ang ulat Ilang libro po yun? It's around, kasi ang bibigay natin na pagbabago bags, ang target po natin is for 200,000 learners. 200,000 So, one bag per learner, yan po ay aabot sa 200,000. I-divide mo ang 10 million sa 200,000. Bag. Ilabas mo nga ang calculator mo, Lenny Robredo. Digong Dilaw. Di ba, sabi expert sa math ito si Lenny. 40 times 4 is 1,600. Kaya siguro naging 300 plus yung libro niya makababayan dahil pag-compute nila sa sa gastos is pasobra-sobra ang kanyang mga kababayan, computation, ang mahal ng libro. Which means 200,000 copies of the book. So kung titingnan nyo, ang libro ay ang pag-imprenta ay nasa at least 50 pesos lamang. But 50 lang. Lenny, magkano ang libro ni Lenny na hindi inalmahan ni Hontiveros? 349 mga kababayan, Digong Dilaw. May patama pa sa presidente dati si dating Pangulong Duterte.
Oh, samantalang kay Sara, isang kaibigan. Yan Of course, that's that's the approved budget. Meaning yan yung iniisip natin na estimate. So pag Estimate nag-bidding pa lang tayo, yan. dahil ibibidding naman po yung printing, syempre po bababa pa yan. No, mas mababa pa sa 50 mga kababayan. 200,000 copies. Ginagawang issue ngayon sa social media mga kababayan. Para naman ito sa mga bata, 'di ba? Para matulungan sila na mainganyo sila magbasa dahil colorful po ang mga kababayan, libro, ang lalaki ng graphics. Maiinganyo silang magbasa mga kababayan. Hindi naman yan para sa adult. Nagrereklamo ang mga adult mga kababayan magbabasa ba yung mga grade 1 ng yung mga maliliit ang text? Hindi. Para nga mainganyo silang magbasa paulit-ulit na basahin, tingnan nila ang pictures, di ba? Tapos reklamo 10 million. Para naman sa 200,000 na bata, less than 50 nga lang Tapos hindi sila nagrereklamo mga kababayan sa pagkain sa zona ng mga buhaya. 20 million, isang kainan ng mga buhaya. Okay, so pumapatak na parang 50 pesos per book na ibibigay nga po sa 200,000 students. Nasabi niyo po 2023 pa na i-launch. Well, pag-usapan. Yan mga kababayan, hindi mo yan maririnig masyado doon sa social media, sa mga balita na less than 50 lang bawat isang book. Ang sinasabi nila, 10 million ang overall price para magbukhang mahal. Bakit hindi nyo rin ilabas itong presyo ng libro ni Lutang na 349? Digong Dilaw. Din po natin ang Sara Duterte versus Riza Antivirus. Kaya nga mga kababayan, buti nga na sinupalpal ni VP Sara itong si Hontivirus doon sa Senado. Wala na ba akong nangyari dyan? Well, tuwan-tuwa po ako. Yehey! Kasi akala siguro ni Riza, Sen Riza, kakayanin niya yung Vice President. Hindi makakaya. Nasa Senado kasi siya, nagpapa-approve ng budget. Nakalimutan na niya na by tradition, hindi talaga ginigisa. Nung si Roque, nung sinagot-sagot ni si Hontivirus, pinagbantaan si Roque na ikulong. I-contempt ni kasama ni Sherwin Gatchalian dahil sinagot-sagot niya si Riza Hontivirus. Ang mga Vice Presidents at President, bakit? Kasi may sariling mga mandato yan. Sila'y halal ng taong bayan. Halal. And chances are, mas malaki ang mga boto ng Presidente at Vice President kesa sa mga Senador. Siguro nga po, ang Riza Antivirus, 19 million ng butante. Are you sure 19 million? Sara Duterte, Ewan na natin 32 million. 19. Diba, panghuling spot siya, si Riza Hontivirus. Kaya by tradition, pinalalampas sila, no questions asked, kasi ang mandato nila galing sa taong bayan. At meron silang sariling katungkulan bilang presidente at vice-presidente. Pero ang maganda doon nakita natin na walang pakialam na si Inday Sara Duterte sa politika. Ang nais lang niya maglingkod. Ano bang gusto mangyari kasi ni Senator Riza? Nung una, pinuwisto niya lahat ng mga budget na 2 billion ni Vice President. Gusto niyang mga kababayan, zero budget si Sara dahil gusto niya manghingi na lang sa DSWD. Kung tatanggalin mo yung 2 billion, wala nang proyektong president, ang vice president, wala na siyang saysay. Pero nanindigan si VP Sara nung siya tumakbo bilang presidente, sabi niya, tutulungan niya ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga araw-araw na problema. Kaya nga nag-survey siya kung ano yung mga pangangailangan at lumabas nga dyan yung tulong sa pagkagutom, at saka yung iba-ibang mga ayuda. At karamihan naman dyan, yun nga yung bumubuo ng 2 billion niya. Totoo, binibigay na ng DSWD yan, pero minsan nga namumulitika. Ginagamit na speaker. Si Pulong nga, dahil congressman yan si Pulong sa Davao City hindi na binigyan ng DSWD. Ito opisina ni Pulong. Tinanggalan dati ng supply ng DSWD para sa ayuda dahil kalaban mga kongresista. Pero siya, walang politika kasi hindi pa naman siya tatakbo, no? 6 na taon ang kanyang termino, no? So, ibibigay lang yan. Namumulitika daw dahil baka boboto ang mga grade 1 mga kababayan kay Sara Duterte. Ibibigay yan sa mga nangangailangan. Kasama na yung mga lugar na nagkakaroon ng mga... Yan ang sabi nila Hontivirus. Pamumulitika ito, baka early campaigning. Makikita ng mga grade 1 students ito si Sara at baka iboto. Baka iboto nila. Dilupyo. Now, ano pang gusto? Pagdating ng 18 years old nila, ilang taon pa. Buhay ka pa niyan, Hontivirus? Ito sa nangyari. Nanindigan si Pag VP Sara. 18 ang mga grade 1? Miski nandun siya sa teritoryo ni Senator Riza Ontiveros. At linabas niya ang tunay na ugali ni Senator Ontiveros. Manggagamit. Nagmamakaawa, humingi ng tulong.
to the point na napilitan na Plastic. si Inday Sara kasi ang kulit-kulit, balik ng balik sa kanya, nakatatlong balik. Mga oportunista. Sa pangatlong balik, kinausap na niya si now Ambassador Maylene Garcia Albano na Isi sige na, Hoda. bigyan mo ng boto yan. Ayaw pa nga ni dating kongresista Albano Garcia yan, Garcia Albano, pero pinatulungan na rin. At matapos tulungan, anong unang ginawa ni Senator Risa? Winakwakan ang Winakwakan. ama ni Vice President Sara Duterte. So ang mensahe niya, anong klaseng tao yan? Hihingi ng tulong, matapos matulungan, wawakwakan pa yung nagbigay ng tulong sa kanya. Sisiraan. Hindi naman tama yon at hindi mabuting tao yan. So I'm Traidor. sure, ako'y naniniwala na mabuti na lang in-expose na Inday Sara yung ganyang ugali ni Risa Hontiveros. Virus ng lipunan. Ngayon, ano yung pinagawayan nilang libro? Well, tama naman ang sabi ni Inday Sara. Kino-question mo lang yan dahil ako may akda at makikita yan ng mga magulang ng mga estudyante na mga Isang butante. kaibigan. Nakalimutan. Palibasa mga kababayan, hindi kaibigan ni Sara itong si Risa. Dati-rati, gusto makipagkaibigan tapos nung nanalo, tinaksilan si VP Sara. Guilty si Virus. Yeah. Pati naman si Lenny, VP Lenny, namigay din ng libro. Lutang. Bakit kapag si VP digong Lenny dilaw. ito pwede, pero pag si VP Sara, hindi. Kaplastikan ni Senator Risa Hontiveros. Title pa lang mga kababayan, alam mo ng lutang. Lutang ang nagbigay. Digong dilaw ang titulo ni Lutang, ina nyo. Naman, guilty of EPAL. Kasi nung siya ay trustee lamang, hamak na trustee ng PhilHealth, abay isang katutak na visual materials ang binigay ng PhilHealth sa kanya. Dapat Correct. yan lahat talaga yung mga pinaggagas. Pati yung 1 billion mga kababayan na issue, no? 1.4 billion. Nasa na yun, Risa Virus? Susan ng PhilHealth para siya manalo ng senador, dapat bayaran niya, no? Dahil wala namang kinalaman yan, mga ads niya niyan Correct. sa trabaho ng PhilHealth. At saka yung pera ng PhilHealth, Diyan na yung mama, si Risa Hontiveros mga kababayan. Diyan na nga pumuti. manang uto ng Universal Healthcare, dapat yan ginugol para sa kalusugan ng mamamayan, hindi sa mga posters at iba pang advertising materials ni Risa Hontiveros. Correct. West Philippine Sea, atin ito. Ginastusan pa ng pera ng bayan. Tarpaulin, billboard ha. Tuting mga kababayan, milyones po ang pagpapalagay ng billboard sa isang strategic area. Ang lalaki, buong building, pinalagyan. So Pera bukod ng sa lahat, bayan. dahil nanindigan ang Inday Sara Duterte, nang buhayan ang madlang Pilipino na meron na tayong leader Good. na tatayo para sa Laban. makakabuti sa ating bayan. Hindi siya magpapatinag doon sa possibility na mamawalan siya ng budget. Basta siya, ipaglalaban niya ang serbisyo na kinakailangan ng bayan. At for that, I am grateful na nandyan ang Inday Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post or comments below. Iyakan po ngayon ang mga dilawan, pulahan, piklawan, bangabangag mga kababayan dahil ang sabi nila, maldita daw ito si VP Sara Duterte. Balat sibuyas daw mga kababayan. Dahil ganun na lang daw ang kanyang reaksyon dito sa mga panukala ni Senator Risa Hontiveros na ang sabi ni Roque, ay zero budget lang naman si VP Inday. Sino ba naman daw ang hindi magagalit mga kababayan kung zero budget ka? Yan po kasi ang gusto nito si Risa Hontiveros mga kababayan, sabi ni Roque, dahil anya, gusto na nito si Risa na kunin na lang itong pondo ng ating Office of the Vice President mga kababayan doon sa DSWD. Na kung mayroong mga pumupunta sa kanilang opisina ay pag-aantayin pa nila, wait lang ha, kukuha muna kami ng ayuda doon sa DSWD. Ganyan ang gusto nila mga kababayan at gusto nilang walang sariling budget itong ating Office of the Vice President. Kaya ang sabi nga nito si VP Inday Sara Duterte ay eto mga taong nangangailangan pare-pareho ang tingin dito sa ating gobyerno. At kabilang din sa gobyerno ang Office of the Vice President, kaya kung nangangailangan sila ng tulong ay kailangan din itong pagbibigyan. Diba mga kababayan? To think mga kababayan na 2 billion lang po ang hinihinging budget ni VP Inday Sara sa loob ng isang taon. Samantalang etong mga tambalustos mga kababayan, 591 billion pesos para sa ayuda na nilalagyan pa ng mga pagmumukha nila. Romualdez Rice mga kababayan. Tapos etong libro ni VP Inday Sara, pinalagan nila na si VP Sara Duterte naman pala ang may author mga kababayan, may akda. Kaya natural lang na lagyan ang pangalan niya doon dahil siya ang may akda sa libro na iyon. At
Yung sinasabi nilang 10 million, yan ang sinasalsal nila ngayon mga kababayan. Eh yung 10 million, hindi po yan bayad eh. Hindi yan binili. Bayad lang yan sa pagpapaimprenta. At ang sabi mga kababayan ha, na dito daw sa 10 million mga kababayan ay makakaimprenta na sila ng lampas 200,000 copies. Na kung i-divide mo yan dyan sa cost na 10 million, ay lumalabas lang po mga kababayan na less than 50 pesos. Oh, ang kopya ng bawat libro. At bakit naman nila sasabihin na mumulitika kung mayroong libro si Sara na siya ang author? Eh kung ang pagbibigyan naman ay hindi naman mga botante. Mga bata nga, di ba? So nga, panoorin po natin mga kababayan. The grand clash ang nangyari kahapon sa grand Senado. clash. No? At maraming talagang natutuwa na mga kababayan natin dahil finally tumayo itong si Inday Sara at hindi, Go, hindi Sara. pumayag na ibuli siya, ang kanyang opisina at ang kanyang pamilya. Hindi sila makaobra kay Sara Duterte mga kababayan, no? Pati si Grace po, tiklop. O si Cayetano na madaldal, tiklop. Dahil nung dati eto si Roque, muntik na maipakulong nung sinagot-sagot nga si Hontivirus, di ba? Sabi ni Sherwin Gatchalian, I'm warning you, pwede kitang ipakulong, ipakontempt, Roque. Behave! Pero kaya dito kay Sara mga kababayan, hindi nila makastigo. So ang sinasabi ng lahat, about time, and It's tama about lang time. naman na talagang nanindigan si Inday Sara laban sa mga namumulitika pagdating po sa budget. No? Well, alam mo, ang gusto mangyari kasi ni Senator Ontiveros, ma-zero budget ang Vice President. See? Ma-zero budget. Sinong hindi magagalit niyan mga kababayan? I-zero budget ka. Gawin kang, ikaw pa ang magiging pulubin niya na magmamakaawa ka sa DSWD na kontrolado ni Tamba. Kasi kung pakikinggan nyo, yung 2 billion na budget niya, ito'y nakalaan nga para sa tulong sa ating mga kababayan. At kung mananaig yung gusto ni Senator Ontiveros na ibigay sa mga line agencies, wala nang budget ang VP. Zero budget. So malinaw ang gustong mangyari ni Senator Ontiveros, talagang tuluyan na ma-zero budget ang VP para wala siyang magawa. Ba't mo naman gagawin yun sa pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan? Pamumulitik ka. Yan nga. Totoo naman, nang siya'y tumakbo, talagang inaasahan ng taong bayan ay tutulong siya sa mga ordinaryong mga mamamayan. So trabaho po talaga ng VP na magbigay tulong. At saka alam nyo, nakapagtataka nga, by way of tradition, ang budget ng Presidente at saka Vice President, dahil sila pinakamataas ng mga opisina, pinapasa na wala ng question. Yung ibang mga senador, tumupad doon sa tradisyon na yan. Kasi after all, respeto yan hindi doon sa tao. Respeto yan Sa doon sa mandato mandato na ibinigay ng taong bayan doon sa pinakamataas at pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Di Feeling ito si Hontivirus ba? feeling. So sana nagrespetuhan lang din kahapon at hindi na pinuntirya pa ang 10 million na hindi ko maintindihan bakit yung pang gusto niyang puntiryahin. Ang chipipay mga kababayan. Dito sa 10 million mga kababayan, grabing putak na nila na ang mabibigyan mga kababayan ay mga bata. Tapos yung 20 million na pagkain sa SONA, pinakain mga buhaya sa tahimik ang mga ungas. Pero talagang pinupuntirya niya yung buong budget. Kung po pwede, tanggalin na yung 2 billion, ilagay na lang sa mga line agencies. Yan ang gusto mangyari ni Senator Ontiveros. No? In At your kaya naman, dreams, nag-react Virus. na ganyan ang ating VP Sara. No? Well, I think ang mensaheng ngayon ni Buti nga. VP Sara is tapos na ang pananahimik niya. No more Mr. She Nice will not Guy. take any crap from anyone. Crap and Maninindigan ewan. siya sa kanyang paniniwala at paninindigan niya yung kanyang mandato na susuportahan ang sambayan ng Pilipino sa Pilipino. panahon ng kanilang paghihirap. Di ba? Tama naman yun? Go, 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 go! Ano bang ginawa ng Vice President dati ni Senator Risa Ontiveros na si Vice President Leni? Si Madam Lotang Hindi ba Robredo. ganyan din ang ginawa niya? Oo. Nagbigay ng sariling tulong sa mga mamamayan? Namigay ng chicharon, spaghetti anemic. Galing din yun sa budget ni Lutang. An unfair pa nga yun mga kababayan dahil ang focus ng pamigay-migay ni Lutang sa Luzon lang. Dyan lang sa kanyang area. Kay VP Sara, mayroon siyang satellite offices all over the Philippines po mga kababayan. In fact, kung tutuusin, ang Vice President na walang cabinet position, yan lang ang gagawin niya. Tagabigay ng tulong sa mga mamamayan, tagabigay ng ayuda pag nagkakaroon ng sakuna. Ay bakit hindi niya pinuna yung budget dati ni VP Leni? Siya yung naging senador na ng mga Kakampi, panahon ngayon. namamuliti ka nga. So in fact, Mga virus sa ating dyan. researchers ngayon, kung po pwede, tignan ninyo yung budget ni VP Leni, ikumpira niya ngayon sa budget ni Inday Sara Duterte at makikita natin Tapos yung pinamigay-migayan ni Lenny, dyan lang sa kanyang locality.
Manila, Naga, o dyan lang. Nag-ikot lang sa Luzon, mga kababayan. na yung pinaglaanan ng pondo ay kapareho lamang. Kaya nga, ang punto ni VP Sara, pamumulitika ito dahil hindi naman po pwede na yun ang ginawa ng Vice President niya na VP Lenny na ginagawa ngayon ni VP Sara, tututulan. So, Double malinaw po standards. talaga, politika, at malinaw naman po ang pag-asa na binigay sa atin ng ating VP Sara, panahon munang magserbisyo kesa mamuliti. Tsaka binigyan din ni Vice President Inday Sara, attorney, na yung isang Pilipino, isang kababayan natin, pag humingi ng tulong, hindi na niya nakikita yung yung politika na hindi magkasundo itong dalawang ahensya na ito, dito lang. Yung mga nangangailangan mga kababayan kapag may ahensya ng gobyerno, sa kanila paningin mga kababayan, gobyerno na ito, mamigay na ito ng tulong. At expected po yan sa Office of the Vice President, mga kababayan na mamigay talaga ng tulong. Kumbaga, sisikapin ng isang taong humihingi ng tulong, makapunta sa PCSO, sa PhilHealth, sa mga konsehal, congressman, mayor, OVP, nagbabaka sakali na makakuha ng tulong. Kaya po sa inyo mga kababayan na yung talagang nangangailangan yung mga hirap na talaga sa buhay, kung walang-wala talaga kayo, pumunta kayo sa mga ehensya ng gobyerno dahil mayroon talaga yung budget. Promise, mayroon talaga yung budget. Para na lang kung talagang obvious ka na with all parang mayaman ka na pumunta doon tapos hihingi ka ng tulong ay baka hindi ka paniwalaan. Pero yun nga, ang problema, pinopolitika nitong mga nasa posisyon na noong sila pa, bago pa sila tumakbo, halimbawa, kagaya ni Senator Risa Hontiveros, di ba? Kasi baka papalaga niya yung Ginagamit ang PhilHealth dati mga kababayan para mag-promote sa kanyang sarili. libro. Kasi ang may akda ng libro, ang pangalawang pangulo. Di ba nagkalat din sa EDSA yung kanyang mukha sa sa mga bus nung PhilHealth. during sa PhilHealth na siya pa yung pinuno ng PhilHealth. Andun din yung kanyang mukha, andun din yung kanyang Iba pa ang mukha ni Risa Hontiveros dati mga kababayan, Kamukha pa siya ni Renato Babalo Reyes mga kababayan. Nung hindi pa siya naging senador at nung naging senador na, ang puti na, kiputi. Kiputi na ni Risa Hontiveros at parang blooming na mga kababayan, kumitigit ang kabuhayan. Dati-rati kamukha ni Renato Babalo. mga pangalan. In fact, yan it's not an apple-to-apple comparison. See? Kasi si VP namumuno. Parang pa dati mga kababayan. Realista pa siya dati kasi Naglalagi yan sa mga kababayan, lansangan, akbayan. Kaya ang itim. Ang sariling opisina niya. At saka mayroong mandato ng taong bayan. Pero yung mga panahon na ginagamit niya ang PhilHealth, siya ay nasa board lang naman ng PhilHealth, Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun, Hindi nga siya ang head ng PhilHealth, board of directors lang. Tapos lalagay ang pangalan Na dahil talaga yung tatakbo. pondo ng PhilHealth, nagawa niya na gamitin para ma-increase ang kanyang awareness sa taong bayan. Na hindi man lang siya head of office. Tapos nakiusap daw kay VP Inday dahil dalawa na ang talo. Ay, Inday, help me. Help me. Tapos afterwards, binira agad ang mga Duterte. Ano naman ang kinalaman ng isang miyembro ng Board of Trustees ng PhilHealth dun sa mga awareness campaign ng PhilHealth, di ba? Correct. Kung tutuusin, dapat yung hepe ng ahensya ang dapat lumalabas para ipakilala ang ahensya. Pero siya ang gumamit talaga niya, So, Namamuliti ka At yan pa rin ang ginagawa hanggang ngayon mga kababayan. Ito si Virus. alam nyo, magpakatotoo lang tayo. Ako kaya gusto ko si VP Sara, walang kaplastikan. Alam niyang politika siya, alam niyang kinakailangan, gustuhin siya ng taong bayan, pero in the process, hindi siya nagpa-plastic. Correct. Parang din siya ang ama niya na hindi talaga trapo na yung malaba Marojas, mala Risa Hontiveros, na Tambalos-los. talagang the total packaging. Pero ang gusto ng taong bayan, may total packaging ka nga, nasa naman ang sinseridad. Correct. Diba? Dapat Tama. magpakatotoo. At yan, nakita na naman ng taong bayan kung bakit 32 million ang bumoto kay Inday Sara Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!